Alam nyo ba mga kaibigan, may iba't ibang paraan ang Diyos sa paglalang sa tao? Hindi lamang iisa ang paraan ng paglalang ng Diyos sa tao. Ipinapakita mismo ng Diyos sa Biblia na iba-iba ang pamamaraan depende sa kanyang layuning. Ang unang paraan ay mula sa alabok. Mababasa yan sa Genesis 2:7. Si Adan ay direktang nilalang mula sa alabok. Walang ama, walang ina. Ito ay tuwirang paglalang ng Diyos. Natatangi ang paglalang kay Adan sapagkat siya ang unang tao. Ang ikalawang paraan ay paglalang mula sa tadyang ng lalaki. Mababasa sa Genesis 2:21 hanggang 23. Si Eva ay hindi nilalang mula sa alabok kundi mula sa tadyang ni Adan. Ibig sabihin, hindi pareho ang paraan ng paglalang kay Adan at kay Eva. Ipinapakita nito na may kapangyarihan ang Diyos na gumamit ng iba at ibang paraan ng paglalang. Ang ikatlong paraan naman ay paglalang mula sa sinapupunan ng babae. Mababasa sa Isaias 44:2. Bagama at may partisipasyon ang mag-asawa, ang Diyos pa rin ang nagbibigay buhay at humuhubog ng anyo. Hindi aksidente ang buhay. Ito ay gawa ng Diyos. At ang natatanging paraan ng paglalang ay ang paglalang kay Kristo. Mababasa sa Mateo 1:20 at Lucas 1:31 at 35. Si Kristo ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi siya bunga ng pagsisiping ng lalaki at babae. Kaya natatangi ang kanyang pagkapanganak. Hindi siya karaniwang tao sa paraan ng kaniyang pagdating sa mundo. Kaya maling isipin na dahil kakaiba ang paglalang kay Kristo, Diyos na siya. Dahil lahat tayo ay nilalang sa iba't ibang paraan. Yan lang muna kaibigan. Patuloy lang sa pagsusuri, isama nyo ang Iglesia ni Kristo.